Kamusta mga ka-DC? Maraming salamat po sa inyo dahil parami tayo ng parami sa bawat araw. Sa mga silent listeners natin, paramdam naman po kayo. Kahit pusuan nyo lang po ako sa comment section at i-comment nyo na rin kung taga saan kayo ha. Salamat po! Muli, narito po ang inyong lingkod na si Kuya Louie para handugan kayo ng magagandang kwentong kulam at barang na may kasamang aral sa buhay. Sa mga nagpa-shoutout, nasa dulo po ng video. Palambing naman po, napaki-like, comment, share at subscribe sa channel natin. Malaking tulong kasi yan para mas mapalago pa ito. Sa nagdaang story natin, si Sam Winchester ng Supernatural ang sinampol ko. Ngayon, balik tayo sa K-drama at ang Korean actor na tong isasample ko. O sample ha. Naaalala ko ang amoy na yon at hindi ako pwedeng magkamali. Naalala nyo ba ang series na to kung saan na-inlove ang bida sa dalaga na hindi niya alam na vampira pala? I-comment nyo nga kung sino siya at kung anong title nito. Bago natin simulan ang kwento, check muna natin. Nakapag-like, comment, share, and subscribe ka na po ba? Ayan. Sa blue up at black up, na-add at na-follow nyo na po ba ako? Nandyan po sa comment section ang link. Nakapin na po yan. Palambing naman po. Thank you mga ka-DC. Ngayon, simulan na natin ang kwento ng hinamak na ate. Verhel, gumising ka na. Kailangan nating mauna sa palayan dahil marami pa tayong kailangan tapusin bago pa tumindi ang sikat ng araw. Gising na ako, Nelia. Ihanda mo na lang ang mga bata at ako na maghahanda ng mga gamit natin sa bukid. Naipaghanda ko na sila ng almusal at baon, kaya makakapaghanda na rin ako pagkatapos nating kumain ng kaunti. Huwag mong kalimutang kumain din ha. Dahil kahapon halos tanghali na nang maalala mong wala pang laman ng tiyan mo. Kailangan natin magtiis ngayon, Verhel, pero sisiguraduhin kong hindi mararanasan ng mga anak natin ng hirap na dinaraanan natin. Maagang nagsimula ang mag-asawa sa kanilang araw. Habang inaayos ni Nelia ang baon ng dalawang anak at tinitiyak na handa ang mga ito para sa klase, si Verhel naman nagdala ng mga gamit na kailangan nila sa palayan. Hindi nakalakihan ng lupang kanilang sinasaka. Malaking bahagi ng dating minanang palayan ni Nelia ang nawala dahil ipinagbili niya yon ilang taon na ang nakakalipas para makatulong sa pag-aaral ng kanyang nakababatang kapatid na si Gilbert. Sa natitira nilang lupa, sinisikap nilang mag-asawa na makakuha ng sapat na ani para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Maliit na lang talaga ang natitirang bahagi ng palaya natin. Pero nagpapasalamat pa rin ako dahil may pinagtatrabahuhan tayo araw-araw. Kahit maliit to, ayokong isipin nating wala na tayong mapapala rito dahil pinagkakakitaan natin ito ng matagal na panahon. Alam kong ayaw mong sumuko. Pero minsan, kailangan din nating isipin kung paano madadagdagan ang kinikita natin para sa mga bata. Ay, oo nga eh. Kaya pagkatapos dito, umalis ka kagad papuntang palengke. Magbuhat ka ulit ng mga sako kung may trabaho. Kahit maliit lang ang maidagdag natin sa araw-araw. Gagawin ko yan. Basta ikaw, huwag mong akuin lahat sa bahay pagkatapos mo magtrabaho rito dahil pareho tayong pagod. Maghapon silang nagtrabaho sa ilalim ng matinding init. Si Nelia, hindi nag-atubiling yumuko ng paulit-ulit upang ayusin ang mga tanim at linisin ang bahagi ng palaya na kailangan nilang pagtuunan ng pansin. Si Verhel naman, patuloy na gumagawa hanggang sa matapos ang kanilang itinakdang gawain. Nang malapit nang matapos ang kanilang oras sa bukid, hindi na nagtagal si Verhel. Dumiretso siya sa palengke upang maghanap ng dagdag na pagkakakitaan. Habang si Nelia, umuwi upang ihanda ang pagkain at asikasuhin ng mga anak. Nelia, ito muna ang kinita ko sa pagbubuhat. Hindi man ganong kalaki pero baka makatulong para sa pagkain at pambayad sa mga kailangan ng mga bata. Nako, malaking bagay na to sa atin. Hahatiin ko ng maayos para may pambili tayo ng pagkain at may maitabi para sa kanilang mga gamit sa paaralan. O sige, minsan naisip ko kung tama bang ipinagbili mo noon yung malaking bahagi ng palayan para kay Gilbert eh. Ano ka ba? Hindi ko pinagsisisihan yun. Kapatid ko siya at gusto kong magkaroon siya ng pagkakataong makapagtapos kahit
kapalit no ng bahagi ng lupang minana ko. Pero sana, hindi mo makalimutan na may sarili ka rin pamilya ngayon na kailangan unahin at alagaan. Hindi ko naman nakakalimutan yun, Verhel. Kaya nga kahit gaano kahirap, gagawa ko ng paraan para mapagtapos din natin ang pag-aaral ang dalawang anak natin. Pagsapit ng gabi, maingat na hinati ni Nelia ang maliit nilang kinita. Hindi man sapat para sa lahat ng pangangailangan, determinado siyang pagkasyahin yun. Para sa kanya, ang kahirapan ay hindi dahilan upang mawala ng pag-asa ang kanyang mga anak. Habang pinagmamasdan siya ni Verhel, malinaw na hindi lamang ang kanilang palayan ang pinaglalaban ni Nelia, kundi ang kinabukasang gusto niyang ibigay sa kanilang pamilya. Verhel, maaga tayong pupunta sa bahay ni Gilbert bukas ha. Dahil birthday ng anak niya at nangako akong tutulong sa paghahanda. Ganun ba? O sige, sasama ako. Pero wag mong akuin lahat ng gawain ha. Dahil bisita rin tayo at hindi naman tayo mga tauhan doon. Ano ka ba? Kapatid ko si Gilbert, kaya natural lang na tumulong ako. Lalo na't malaking handaan ang ginawa nila para sa anak nila. Alam kong mabuti ang hangarin mo, Nelia. Pero sana, matutunan din nilang pahalagahan ang tulong na ibinibigay mo. Hindi ako pupunta ron para mapansin nila ang ginagawa ko. Gusto ko lang maging maayos ang araw ng pamangkin ko at maiwasan ang anumang problema. Kinabukasan, maagang naghanda si Nelia at Verhel bago pumunta sa bahay ni na Gilbert at May. Kasama nilang dalawang anak na tutulong din sa ilang simpleng gawain. Pagdating nila, agad na naging abala si Nelia sa pag-aayos ng pagkain habang si Verhel naman ang naglipat ng mga mesa at upuan. Hindi na bago kay Nelia ang tumulong sa kapatid, kaya hindi niya iniindang pagod kahit galing pa sila sa trabaho nung nakaraang araw. Hoy, Ate Nelia, ikaw na muna sa pagkain ha. Dahil mas alam mong ayusin ang mga putahe para maganda silang tignan kapag dumating na mga bisita. Sige May, sabihin mo lang kung may kailangan pa kayong ihanda para hindi tayo magahol kapag nagsimula na ang handaan. Ikaw naman Kuya Verhel, tulungan mong ilabas sa mga mesa sa likod at siguraduhin mong sapat ang upuan ha dahil marami ang darating mamaya. Sige, ako nang bahala rito. Pero baka pwedeng tumulong din ng iba para hindi lahat kami ang gumagawa. Hayaan mo na Kuya Verhel, mas mabilis kapag alam na namin kung sino ang sanay sa bawat gawain. Naging abala ang buong bahay habang dumarating ang mga bisita. Ang dalawang anak ni Nelia at Verhel, inutusan ding mag-ayos ng mga plato at magdala ng mga gamit. Hindi tumutol si Nelia dahil ayaw niyang magkaroon ng tensyon sa kaarawan ng kanyang pamangkin. Nang magsimula ang kainan, saka naman nagtipon-tipon ng ilang kamag-anak sa isang bahagi ng bahay. Napunta ang usapan sa trabaho, negosyo, at kalagayan ng bawat pamilya. Ate, buti nakapunta kayo at may katulong kami dito. Hindi yung puro palayan na lang ang aatupagin nyo. Birthday ng pamangkin ko to, Gilbert. Kahit maraming ginagawa, gagawa talaga ako ng paraan para makapunta. Ganun talaga kapag sanay sa bukid eh. Kahit anong araw kasi, kailangan mo magtrabaho dahil kapag hindi ka nagtrabaho, wala kayong kakainin. Tama ka, Gilbert. Iba talaga kapag may regular na trabaho at siguradong sweldo. Hindi yung umaasa sa ani na minsan maganda, minsan lugi. Hindi naman pare-parehong sitwasyon ng bawat pamilya, May. Basta ginagawa namin ang makakaya namin para sa mga anak namin. Hindi naman sa minamaliit ko kayo ha. Nagkukwento lang ako dahil malaki talaga ang pagkakaiba kapag may propesyon ng magulang. Natawa ng bahagya si May habang nakatingin sa ibang bisita. Hindi man tuwirang sinabi ni Gilbert na mababa ang buhay ni Nelia, malinaw sa paraan ng pagsasalita nito na ipinagmamalaki niya ang pagiging guro at ang mas maayos na buhay ng kanilang pamilya. Hindi sumagot si Nelia. Ipinagpatuloy lamang niya ang pag-aayos ng mga pagkain habang naririnig ang pag-uusap sa paligid. Ate Nelia, ilang taon na nga pala ang panganay nyo? Anong grade na siya ngayon? Nasa junior high na siya. Masipag naman siya sa pag-aaral at ginagawa namin ang lahat para masuporta ng mga kailangan niya. Junior high pa lang pala. Yung anak namin mas bata ng kaunti pero
Consistent honor student na at sumasali pa sa mga school competition. Oo nga, masipag talaga ang anak namin eh. Hindi lang basta pumapasok ha. Gusto rin naming masanay siyang manguna dahil malaking bagay yun kapag nag-aaral na sa magandang paaralan. Maganda yon. Sana ipagpatuloy niyang sipag niya at patuto rin siyang maging mabuting tao habang lumalaki. Yun nga ang gusto namin. Kaya nga pinagsisikapan naming mabigyan siya ng magandang edukasyon. Dahil ayaw naming mahirapan siya kapag malaki na siya. Tulad ng buhay niyo ate. Nako, ang hirap nga niyan. Sana ganun din ang mga anak niyo, no? Kaso, mahirap talaga kapag limitado ang kinikita. Nakakailangan nilang mamili kung anong kurso lang ang kaya nyo. Hindi naman namin hinahayaan na pera ang maging dahilan para tumigil ang mga anak namin sa pag-aaral. Kuya, hindi naman masama ang pagiging praktikal. Hindi pwedeng pangarap lang ng pangarap kung wala namang sapat na pambayad sa tuition, pati gamit at iba pang pangangailangan. Napatingin si Nelia sa dalawang anak niya na nasa kabilang bahagi ng bahay at tumutulong sa pag-aayos ng mga pinagkainan. Pilit niyang pinanatiling maayos ang mukha kahit nararamdaman niyang unti-unti nang lumalalim ang panghahamak. Hindi na lamang pala tungkol sa kanilang palaya ng usapan. Pati ang kinabukasan ng kanyang mga anak, ginagamit na ngayon upang ipakita kung gaano umano kalayo ang kanilang pamilya sa pamilya ni na Gilbert at May. Hindi ko man kayang ibigay agad lahat ng gusto ng mga anak ko. Sisiguraduhin kong hindi sila mawawala ng pagkakataong mangarap. Maganda naman ang ganyang pananaw ate. Pero mas mabuting alam din nilang limitasyon ng pamilya nyo para hindi sila umaasa sa bagay na hindi nyo kayang ibigay. Kasi 'di ba? Wala naman kayong kurso, wala kayong propesyon, kaya wag nang mangarap ng sobra. Tama. Kaya nga sinasanay namin ang mga anak namin na maghangad ng mataas dahil ayaw naming maranasan nila ang buhay na puro pagkakasya ng maliliit na kinikita. Wala namang problema doon dahil kaya naman namin ni Gilbert. Pero hindi kailangan ipagyabang ang pera para mapatunayan na maayos ang pagpapalaki sa mga anak, May. Pareho lang tayong may gustong magandang kinabukasan para sa kanila. Uy, hindi namin pinagyayabang yung kuya. Sadyang may mga bagay lang na kayang ibigay ng taong nagsikap magkaroon ng magandang propesyon. Kung ganun ang tingin nyo sa amin, sana wag niyong iparamdam yun sa mga anak namin. Wala silang kasalanan sa kung ano man ang kalagayan namin ngayon. Ate, huwag kang sensitive. Sinasabi ko lang ang totoo. Kung gusto mong umasenso, dapat alam mong hindi sapat ang pagsasaka habang buhay. Oo nga. At saka ate, mas mabuting tanggapin mo na rin siguro na iba na ang buhay namin ngayon. Hindi na tayo pare-pareho ng kinatatayuan. Hindi ko naman kayo kinukumpara sa amin, May. Kayo nga ang paulit-ulit na nagbabanggit ng pagkakaiba ng buhay natin. Nangingilid ang luha sa mata ni Nelia ngunit pinigilan niya itong tuluyang pumatak. Sa harap ng mga bisita, hindi niya hinayaang makita ni Gilbert ang epekto ng mga salita nito. Sa halip, tumayo siya at muling inayos sa mga pagkain na tila walang nangyari. Subalit sa loob niya, mas malinaw na ngayon ang isang bagay. Hindi na lamang siya basta minamaliit ng kanyang kapatid. Unti-unti nang ipinaparamdam sa kanya ni Gilbert na hindi siya karapat-dapat umangat. Hindi ko na alam kung saan nanggagaling ang lakas ng loob ni Gilbert na magsalita ng ganun sa harap ng mga bisita at sarili nating mga anak. Ay, matagal ko nang napapansin na nagbago ang pakikitungo niya sa'yo. Pero ngayon lang siya umabot sa puntong pati mga anak natin isinama niya. Ang sakit, Verhel. Hindi dahil sinabi niyang mahirap tayo, kundi dahil parang wala siyang natatanda ang ginawa ko para makarating siya sa kinalalagyan niya ngayon. Alam nating dalawa kung gaano kalaki ang sakripisyo mo noon, Nelia. Hindi mo kailangang ipaalala yun sa kanya para maging totoo ang ginawa mo. Hindi ko hinihingi na bayaran niya ako. Pero sana kahit konting respeto man lang sa atin niyang tumulong sa kanya noon. Pagkatapos ng handaan, umuwi ang pamilya ni Nelia ng mas maaga kaysa sa kanilang inaasahan. Hindi na muling binuksan ni Nelia ang usapan habang nasa daan sila dahil ayaw niyang marinig ng mga anak ang kanyang sama ng loob. Subalit pagdating sa bahay, napansin niyang hindi rin maayos ang pakiramdam ng mga ito. Hindi man nagsasalita ang magkapatid,
Halatang dala nila ang mga sinabi ng kanilang tiyuhin. Mama, totoo ba na baka hindi kami makapag-aral ng matagal dahil maliit lang pala ang kinikita niyo ni Papa? Ha? Huwag mong isipin yon. Kahit mahirap tayo ngayon, gagawin namin ng Papa mong lahat para maipagpatuloy niyong pag-aaral. Pero sinabi ni Tito Gilbert na kailangan naming malaman ang kaya lang naming abutin dahil hindi raw sapat ang trabaho niyo. Anak, may mga taong nagsasalita ayon sa nakikita nila, pero hindi ibig sabihin na tama ang lahat ng sinasabi nila tungkol sa atin. Oo nga, makinig kayo sa mama nyo. Hindi namin susukuan ang pag-aaral nyo at hindi rin namin nahayaang isipin yung mas mababa kayo kaysa sa ibang bata. Nang makapasok ang mga anak sa kanilang silid, saka lamang napaupo si Nelia sa tabi ng mesa. Hindi niya maiwasang isipin ang mga panahong ipinagbili niya ang malaking bahagi ng kanyang minanang palayan upang maipambayad para sa pag-aaral ni Gilbert. Noon, wala siyang ibang iniisip kundi ang makatapos ang kanyang kapatid. Hindi niya kailanman hinintay na suklian yon ni Gilbert. Kaya mas masakit ngayon na ang parehong lupang isinasakripisyo niya ang ginagamit nitong dahilan upang maliitin ang buhay niya. Naalala mo ba nung halos wala na tayong natitirang lupa matapos kong ibenta yun para sa pag-aaral ni Gilbert? Naalala ko, alam kong mahirap yun para sa'yo. Pero hindi ka nagdalawang isip dahil gusto mong mabigyan siya ng magandang kinabukasan. Akala ko kapag nakapagtapos siya, magiging masaya ako para sa kanya at magiging maayos na rin ang lahat sa pamilya namin. Nagkamali lang tayo sa pag-asang pareho pa rin ang pagiging pakikitungo niya sa'yo pagkatapos niyang magkaroon ng sariling buhay. Hindi ko pinagsisihan ang ginawa ko. Ang hindi ko matanggap, parang ako pa ang kailangang mahiya dahil hindi ako naging kasing successful niya. Bahagyang napailing si Vergel. Alam niyang hindi kayamanan ang dahilan kung bakit patuloy na nagsusumikap si Nelia. Ang gusto lamang nito, maitaguyod ang kanilang mga anak nang hindi umaasa sa ibang tao. Subalit matapos ang nangyari sa handaan, malinaw na hindi na sapat para kay Nelia ang basta pagtitiis sa kanilang kalagayan. Kailangan niyang humanap ng paraan upang madagdagan ang kanilang kita. Hindi upang makipagkumpetensya kay Gilbert, kundi upang protektahan ang kinabukasan ng sarili niyang pamilya. Verhel, ayokong lumaki ang mga anak natin na laging natatakot dahil kapos tayo sa pera. Ano man ang naiisip mong gawin, pag-usapan muna natin ng mabuti ha, para hindi malagay sa alanganin ang pamilya natin. Gusto kong humanap tayo ng dagdag na pagkakakitaan na hindi natin kailangang iwan ng palayan. Sige, tutulungan kita. Hindi man malaki ang kaya natin ngayon, pwede tayong magsimula sa maliit at unti-unting palaguin. Oo, hindi ko kailangan lampasan si Gilbert. Gusto ko lang patunayan sa sarili ko na kaya kong bumuo ng magandang buhay para sa pamilya natin. Nang gabing yon, hindi pa alam ni Nelia kung anong pagkakakitaan ang maaari nilang simulan. Wala pa siyang konkretong plano. Ngunit unang beses niyang seryosong pinag-isipan na hindi sapat na manatili silang umaasa sa maliit na palayan. Oh, Gilbert, bakit napadaan kayo ni May? May kailangan ba kayo sa amin? Wala naman ate. Napadaan lang kami at naisip naming kumustahin kayo dahil baka abala na naman kayo sa palayan buong araw. Oo nga, Ate Nelia. Nakita kasi namin kayo kanina sa bukid kaya naisip naming dumaan muna bago kami umuwi. Saka gusto ko lang makita kung hanggang ngayon, ganun pa rin ang takbo ng buhay nyo. Nagkatinginan sina Nelia at Vergel. Sa tono pa lamang ni Gilbert, alam nilang hindi simpleng pangungumusta ang dahilan ng pagpunta nito. Kasama nitong nakaupo si May na panakanakang nakatingin sa paligid ng bahay. Hindi nagtagal, nagsimula na namang magkwento si Gilbert tungkol sa trabaho nila bilang mag-asawa at sa mga bagay na kaya na nilang bilhin dahil sa regular nilang kita. Ate, alam mo bang nakabili na kami ng bagong mga gamit sa bahay? Malaking tulong talaga kapag regular ang sweldo at hindi kailangan maghintay ng ani. Mabuti naman kung ganon.
Masaya ako para sa'yo. Basta napapakinabangan nyo ng maayos ang kinikita nyo. Kaya nga sinasabi ko kay Gilbert, malaking bagay talaga ang pagkakaroon ng propesyon. Hindi ka nangangamba kung kikita ka ba ngayong buwan o hindi. May mga trabaho namang hindi regular ang kita. Pero hindi ibig sabihin na wala ng halaga ang mga yon. Naku, hindi ko naman minamalitan trabaho nyo, kuya. Pero kailangan ding aminin na mas mahirap umunlad kapag maliit lang ang pinagkukunan ng pera. Alam na namin yun ngayon, Gilbert. Hindi naman kami bulag sa kalagayan ng pamilya namin. Yun ang gusto ko maintindihan mo, ate. Ang sipag mahalaga. Pero kung hanggang doon ka lang, paulit-ulit ka rin babalik sa... Shit. Pero kung hanggang doon ka lang, paulit-ulit ka rin babalik sa parehong problema. Tama si Gilbert. Kahit gaano ka kasipag sa bukid, kung maliit ang lupa at mababa ang kita, mahirap talagang magkaroon ng malaking ipon. Hindi naman kami nangangarap ng marangyang buhay. Ang gusto lang namin, mapag-aral ang mga anak namin at magkaroon ng sapat para sa pang-araw-araw. Pero hindi ba mas maganda kung nakakapagbigay ka rin sa kanila ng mga bagay na nakikita nilang meron ng ibang bata? Hindi pwedeng puro tiis ang ipapamana mo sa kanila. Napayuko sandali si Nelia. Hindi niya ikinahiya ang simpleng buhay nila. Subalit masakit marinig na parang kawawa ang kanyang mga anak dahil hindi niya kayang ibigay ang lahat ng bagay na meron ng ibang pamilya. Si Vergel nanatiling kalmado. Subalit halatang hindi na niya nagugustuhan ang paraan ng pagsasalita ni Gilbert. Hindi naman kailangan pareho ang buhay ng mga bata para maging maayos ang pagpapalaki sa kanila. May mga bagay na hindi nabibili ng pera. Magandang pakinggan yan, kuya. Pero kapag may kailangan ng anak, hindi sapat ang magandang prinsipyo. Kailangan pa rin ng pera. Oo nga, kaya nga dapat habang may panahon pa, gumawa na ng paraan si Ate Nelia na umangat. Baka mahuli na siya kapag malalaki na ang mga anak niya. Gumagawa naman ako ng paraan araw-araw, May. Hindi nyo lang nakikita dahil hindi nyo naman kasama ang pamilya namin sa bawat pagsubok. Pero ate, kung tutusin, ilang taong ka na nagsusumikap at ganun pa rin ang buhay nyo eh. Baka kailangan mong tanggapin na hindi lahat ng tao kayang umangat dahil lang sa maliit na palayan na yan. Kung yun ang tingin mo sa akin, Gilbert, hindi ko na kailangan baguhin ang pananaw mo. Alam ko kung gaano ako nagsisikap para sa pamilya ko. Hindi naman kita pinipilit magbago, ate. Sinasabi ko lang na huwag ka masyadong masanay sa pagiging kontento sa kaunti. Tara na nga, Gilbert. Baka may kailangan pa silang gawin sa bahay at nakakaabala na tayo. Sige, sana sa susunod na magkita tayo. May maikwento ka naman tungkol sa pag-unlad nyo, ha? Hindi mo kailangan maghintay ng ganong kwento para maging masaya ako para sa'yo, Gilbert. Sana matuto ka rin maging masaya para sa amin. Umalis sina Gilbert at May na walang dagdag na salita. Naiwan si Nelyang nakatingin sa pintuan habang pinoproseso ang mga narinig. Hindi na bago ang pangahamak. Ngunit ngayon, mas malinaw niyang nakikita na hindi aksidente ang mga salita ng kanyang kapatid. Paulit-ulit nitong ipinaparamdam na mahirap ang kanyang buhay dahil hindi siya katulad nito. Kinabukasan, abala sina Nelia at Vergel sa pag-aayos ng kanilang bahay matapos ang mahabang araw sa palayan. Habang nagliligpit si Nelia ng mga gamit, dumating muli sina Gilbert at May. Sa pagkakataong yon, may dala silang ilang gamit na matagal nang hindi ginagamit sa kanilang bahay. Hindi agad naisip ni Nelia na magiging dahilan yon upang muli na namang iparamdam sa kanya ng kanyang kapatid kung gaano kalayo ang kanilang pamumuhay. Ate Nelia, may mga gamit kaming hindi na ginagamit. Sabi ni Gilbert, baka kailangan nyo rito kaysa itapon lang namin. Ganun ba? Salamat, May. Kung maayos pa ang mga gamit, pwede naman naming mapakinabangan kaysa masayang. Kaya nga dinala namin eh. Sa bahay kasi namin kapag luma na yung gamit, pinapalitan agad para hindi na kami mahirapan sa paggamit. Malaking tulong pa rin yun sa amin, Gilbert. Hindi naman kailangan bago palagi ang gamit basta maayos at gumagana pa. Yun nga ang kaibahan natin, Kuya Vergel. Kayo kontento sa gamit na pwede pa. Samantalang kami, mas gusto naming komportable ang buhay habang may kakayahan naman kaming bumili. Inilapag ni May ang mga dala nilang gamit sa isang sulok ng bahay.
Hindi naman pangit ang mga yun at maayos pa ang ilan. Kaya nagpasalamat si Nelia. Subalit habang tinitingnan ni May ang kanilang simpleng bahay, unti-unting nagbago ang pakikitungo nito. Napansin nitong hindi pa nagagawa ang ilang bahagi ng dingding at luma na rin ang ilan sa kanilang mga kasangkapan. Ate, di mo ba naisipang ipagawa na tong bahay nyo? Ilang taon na yata tong ganito at mukhang marami nang kailangan ayusin. May ilang bahagi talagang kailangan ng ayusin pero inuuna muna namin ang pagkain at pag-aaral ng mga bata bago ang mga bagay na hindi naman agarang kailangan. Kaya pala, sa amin kasi, kapag may kailangang ayusin, pinapagawa na namin agad. Ayaw naming pinatatagal ang problema sa bahay. Hindi naman lahat ng pamilya pareho ng inuuna, May. May mga pagkakataong kailangan talagang mamili kung saan mapupunta ang kinikita. Yun nga ang sinasabi ko sa ate ko. Masyado siyang sanay na inuuna ang ibang bagay kaysa sa sarili niyang buhay. Hindi ko naman iniisip na kawalan sa akin ng unahin ng pamilya ko, Gilbert. Pero ate, tignan mo sarili mong kalagayan, no? Nagsasaka ka buong araw, umuwi kang pagod, tapos ang bahay niyo ganito pa rin. Hindi mo ba nakikitang parang walang pagbabago? Nakikita ko naman ang buhay namin. Hindi ko lang sinusukat ang progreso sa laki ng bahay o dami ng gamit. Hindi naman masama ang gusto naming umayos ang buhay, ate. Nakakapagod din kasing kapag laging sinasabi ng tao na sapat na ang konti kahit pwede namang magkaroon ng mas maganda. Hindi ko rin sinasabing masama ang gusto niyong magkaroon ng magandang buhay. Ang ayoko lang, gamitin yung buhay namin para iparamdam na mali ang mga pinili namin. Naku, hindi naman namin sinasabing mali ka, ate. Pero minsan, kailangan mong tanungin ang sarili mo kung hanggang kailan ka magiging kontento sa ganitong buhay. Hindi siya kontento sa hirap, Gilbert. Pinipili lang niyang unahin ang mga bagay na mahalaga sa pamilya namin. Kung ganun, kuya, sana makita niyo rin balang araw kung sapat talaga ang mga pinipili niyo. Hindi pwedeng puro sakripisyo kung wala namang malinaw na resulta. Pero hindi lahat ng resulta nakikita agad, Gilbert. May mga bagay na pinaghihirapan muna bago dumating ang panahon na mapakinabangan. Sana nga, ate. Pero habang naghihintay ka, kami naman, patuloy na umaangat. Dahil marunong kaming gumawa ng desisyon para sa kinabukasan. Tara na nga, Gilbert. Naiwan na natin ang mga gamit at baka kailangan pa nilang ayusin ang mga yon. Sige, ate, gamitin nyo na lang ang mga gamit, ha. At sana balang araw, hindi nyo na kailangang umasa sa mga bagay na pinamimigay namin. Hindi ako nahihiya tumanggap ng gamit na maaari namang mapakinabangan, Gilbert. Pero wag mong isipin na dahil mas marami kang pera, mas konti ang halaga ng buhay namin. Hindi ko naman sinabi yun, ate. Ikaw lang ang tila nakakaramdam na mababa ka kapag kinakausap kita tungkol sa buhay natin. Hindi na sumagot si Nelia. Matapos umalis ang kapatid, inayos niya ang mga gamit na iniwan nila. Hindi niya itinapon ang mga yon dahil kailangan pa rin ng kanilang pamilya ang bawat bagay na maaari nilang mapakinabangan. Subalit mas tumatak sa kanya ang huling sinabi ni Gilbert. Hindi niya kailanman ikinakahiya ang pagiging mahirap. Ngunit tila paulit-ulit siyang pinipilit ng sariling kapatid na maramdaman yon. Sa unang pagkakataon, nagsimula siyang magtanong sa sarili kung hanggang kailan niya kailangang tiisin ang ganitong pagtrato. Nang sumunod na araw, ate, tignan mo to. Na-promote ako bilang head teacher sa school namin. Kaya malaki na rin ang nadagdag sa sweldo ko. Talaga? Mabuti naman, Gilbert. Alam kong matagal mong pinaghirapan ang posisyon na yan kaya binabati kita. Hindi lang basta promotion yan, ate. Ibig sabihin, kinikilala na talaga ang kakayahan ni Gilbert sa trabaho niya. Magandang achievement yan, Gilbert. Sigurado ako malaking responsibilidad din ang kapalit ng posisyon mo. Oo, kuya. Kaya nga natutuwa ako kapag nakikita kong sulit ang mga pinagdaanan ko. Hindi tulad ng ibang tao na ilang taon nang nagtatrabaho pero wala pa ring nangyayari. Napatingin si Nelia sa kapatid ngunit hindi agad sumagot. Dumaan sina Gilbert at May sa kanilang bahay para ipakita lang ang bagong certificate ni Gilbert. Ipinagmamalaki niya ang kanyang promotion at halatang gusto niyang makita kung paano ito tatanggapin ng kanyang ate. Sa una, masaya si Nelia para sa kanya.
Subalit habang nagpapatuloy ang usapan, unti-unting lumalabas na hindi lamang magandang balita ang pakay ng mag-asawa. Hindi naman pare-pareho ang bilis ng pag-unlad ng tao, Gilbert. Ang mahalaga, may pinupuntahan ng bawat pagsisikap natin. Yun ang sinasabi ko, ate. Kaya kailangan talagang marunong kang tumingin sa oportunidad. Kung puro trabaho lang ng trabaho pero walang pagbabago, baka mali ang paraan. Tama si Gilbert. Minsan kailangan mo malaman kung saan mo ilalagay ang oras mo para mas malaki ang balik. Hindi ko naman sinasabing wala akong gustong baguhin. May pamilya akong inaalagaan, kaya hindi ko basta-basta pwedeng iwan ang ginagawa ko ngayon. Pero ate, hanggang kailan? Hindi ka na bata para sabihing balang araw pa. Tignan mo ako, nag-aral ako, nagtrabaho ako. At ngayon, may posisyon na ako. Napayuko si Nelia at inayos ang isang gamit sa mesa upang hindi mahalata ang pagbabago sa kanyang mukha. Hindi niya ikinaiinggit ang promotion ni Gilbert. Sa katunayan, bahagi ng kanyang kagalakan ay dahil alam niyang minsan niyang pinangarap na makita itong magkaroon ng maayos na trabaho. Subalit ang paraan ng kapatid niya ng pagyayabang, unti-unting nagpaparamdam na para bang kailangan niyang ikahiya ang sarili niyang buhay. Ate, huwag mo isipin na inaapi kita. Sinasabi ko lang na kung nagkaroon ka kasi sana ng ibang pangarap noon, baka may sarili ka ring achievement na may pagmamalaki ngayon. May mga pangarap ako, Gilbert. Hindi lang pareho ng pangarap mo. Maganda naman yun, ate. Pero sana balang araw may makita rin kaming resulta ng mga pangarap mong yan. Pero duda ako kung maabot mo yung pangarap na sinasabi mo. Hindi naman kailangan ipaliwanag ni Nelia ang lahat ng ginagawa niya para maging valid ang mga pinili niya. Sige kuya, hindi ko na lang sasabihin. Tutal, masaya naman yata si ate sa kung anong meron siya eh. Yung maliit na palayan saka yung bahay na halos sira-sira na. Makalipas ang ilang araw, nagkaroon ng maliit na problema ang isang kamag-anak na nangangailangan ng tulong sa pag-aasikaso ng ilang bagay. Si Nelia ang unang nag-alok na tumulong dahil malapit siya sa taong nangangailangan. Hindi siya nagbigay ng malaking halaga. Naglaan lamang siya ng oras at lakas kahit may sarili rin siyang mga gawain. Ate, nalaman kong ikaw na naman ang tumulong ah. Di mo ba naisip na may sarili kang pamilya na dapat mong unahin? May sarili akong pamilya, oo. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi na ako pwedeng tumulong kapag may nangangailangan, Gilbert. Yan ang problema sa'yo, ate. Mabait kang tao pero minsan, sobra ka nagbibigay, walang-wala na nga kayo. Baka iniisip mo na dahil nakakatulong kayo, nakakaluwag na kayo, ah. Kaya siguro hanggang ngayon ganun pa rin ang buhay nyo. Lagi mo inuunang ibang tao kaysa gumawa ka ng bagay na makakapagpabago sa sarili mong kalagayan. Kung ang pagtulong ang dahilan kung bakit mabagal ang pag-angat ko, hindi ko yun ikinahihiya. Pero siguro kailangan ko rin matutong gumawa ng paraan para mas maalagaan kong sarili kong pamilya. Napatingin si Verhel kay Nelia nang marinig yun. Iba ang tono niya ngayon. Hindi na lamang siya nasasaktan sa mga sinabi ni Gilbert. Parang may nabubuong desisyon sa loob niya. Nang gabing yun, matapos nilang asikasuhin ang mga bata, inilabas ni Nelia ang kanyang lumang kwaderno at nagsimulang maglista ng mga bagay na kaya niyang gawin. Verhel, ayokong habang buhay na lang tayong naghihintay sa ani para may pambayad sa mga pangangailangan natin. Anong balak mo ngayon? Hindi naman natin kailangang ayusin ang buong buhay natin sa isang araw lang. Gusto kong magkaroon tayo ng pagkakakitaan na kontrolado natin at pwedeng lumago kahit maliit ang puhunan. May naiisip ka na bang bagay na kaya mong simulan nang hindi natin isinasakripisyo ang natitirang palayan? May ilang ideya ako. Pag-aaralan ko muna ng mabuti. Pero ayokong manatili na lang tayo sa ganitong buhay dahil sinabihan tayo ng iba na hanggang dito na lang ang kaya natin. Isinara niya ang kwaderno at itinabi yon sa tabi ng kanyang mga gamit. Wala pa siyang tiyak na plano. Subalit malinaw na sa kanya na kailangan niyang gumawa ng bagong hakbang. Hindi na lamang niya gustong tiisin ang pangahamak ng kanyang kapatid. Gusto niyang magkaroon ng sariling paraan
upang mabago ang buhay ng kanyang pamilya. Kinabukasan, sinimulan na ni Nelia at Vergel ang plano nilang maliit na negosyo. Maaga silang nagtungo sa isang maliit na pwesto malapit sa palengke na nakita ni Vergel ilang araw bago yun. Hindi man magandang lugar at ilang mesa lamang ang kasya, sapat na yun para makapagsimula sila ng hindi inuubos ang natitira nilang ipon. Verhel, ito na talaga ang gagamitin natin. Medyo maliit pero mukhang maraming dumadaan dito kapag umaga. Oo, hindi man maganda ang pwesto, mura ang upa at hindi tayo kailangang mangutang para makapagsimula. 30 muna ang lulutuin ko. Ayokong maraming pagkain agad tapos hindi naman mauubos at malugi tayo. O sige, mas mabuting konti muna. Kapag nakita nating may mga pagkaing mabilis maubos, saka natin dagdagan sa mga susunod na araw. Oo nga, ang importante sa akin, masarap at malinis ang ihahain natin. Kahit maliit ang pwesto, gusto kong bumalik ang mga taong makakatikim. Habang nag-aayos sila ng mga gamit, dumaan sina Gilbert at May na galing sa kabilang bahagi ng palengke. Napansin nilang maliit na karinderyang binubuksan ni Nelia. Lumapit sila at agad na tiningnan ang lugar mula sa harapan hanggang sa mga simpleng mesa. Ate, ito palang bago mong pagkakakitaan? Akala ko ba gusto mong umunlad? Pero bakit ang liit naman ito? Maliit lang muna, Gilbert. Hindi naman kailangan agad malaki ang negosyo para makapagsimula. Pero ate, hindi niyo ba naisip na baka mahirapan kayo makakuha ng customer dito? Hindi naman magandang pwestong napili niyo. Mura ang upa rito at maraming dumadaan. Sinadya naming maliit muna para hindi maubos ang puhunan. Kuya, hindi naman sa nakikialam ako pero parang sayang lang ang pera nyo eh. Baka mas malaki pang ilabas nyo kaysa sa kikitain nyo rito. Alam naming may posibilidad na mahirapan kami sa umpisa, kaya nga maliit lang ang inilabas naming puhunan. Ate, dati sinasabi kong kailangan mong gumawa ng paraan para umanlad, di ba? Pero hindi ibig sabihin na basta kung ano na lang ang gawin mo may patutunguhan. Tama, hindi lahat ng negosyo umaangat dahil lang masarap ang pagkain. Kailangan din ng magandang lugar at malaking puhunan. Hindi ko naman inaasahang magiging madali. Gusto ko lang subukan kung kaya naming palaguin ito. Sana nga ate. Pero huwag kayong magtaka kung matapos ng ilang buwan, bumalik lang kayo sa palayan dahil hindi umubra ang ganitong negosyo nyo. Mas mabuti sigurong wag niyong ubusin ang natitirang pera niyo. Baka pagsisihan niyo kapag hindi ito kumita eh. Wala pa naman kayong alam sa pagpapatakbo ng negosyo. Oo nga, concern lang kami ni May sa inyo. Kami na ang bahala magdesisyon kung paano namin gagamitin ang pera at oras namin. Ay nako, bahala nga kayo. Sana tama ang desisyon mo ngayon. Hindi kasi magandang paulit-ulit kang gumagawa ng desisyon na ikaw rin ang mahihirapang ayusin kapag pumalpak. Umalis sina Gilbert at May habang nagpapatuloy sa pag-aayos sina Nelia at Vergel. Hindi pinansin ni Nelia ang mga sinabi ng kapatid. Sa halip, inayos niya ang unang mga sangkap at nagsimula ng magluto. Hindi niya alam kung ilang tao ang bibili sa araw na yon. Ngunit determinado siyang bigyan ng pagkakataon ang maliit nilang negosyo. Verhel, 3 order pa lang ang naibenta natin mula nang magbukas. Baka kailangan nating bawasan bukas ang lulutuin para walang masayang. Oo nga, mas mabuting malaman muna natin kung anong oras ang pinakamaraming bumibili at alin sa mga putahe ang mabilis mauubos. Napansin kong mas marami naghahanap ng ulam kapag tanghali. Kaya baka dun tayo magdagdag kesa buong araw tayong maraming ihahanda. O sige, baka pwede rin natin gawing mas simple ang ibang sangkap para bumaba ang gastos natin at hindi naapektuhan ng lasa. Ayoko magtipid sa kalidad. Kung may babalik dito, gusto kong dahil nagustuhan niyang pagkain at hindi dahil wala siyang ibang pagpipilian. Lumipas ang unang mga araw na mababa ang kinikita ng maliit na karinderya. May mga pagkakataong halos sapat lamang ang benta para mapalitan ang ginastos na sangkap. Hindi ito naging dahilan para tumigil si Nelia. Sa halip, pinag-aralan niya kung anong oras maraming dumaraan, anong putayang hinahanap,
at kung gaano karaming pagkain ang dapat ihanda bawat araw. Nelia, napansin kong bumalik yung lalaking kumain kahapon. May kasama na siyang isa ngayon. Oo nga eh. Ibig sabihin, baka nagustuhan niyang pagkain. Dagdagan natin ng konti ang niluluto natin bukas. May isa rin kanina na nagtanong kung anong oras tayo karaniwang maraming pagkain dahil babalik daw siya bukas. Kung ganon, mas magandang obserbahan muna natin ang dami ng bumibili bago tayo magdagdag ng malaking gastos. Tama, ayokong bigla tayong bumili ng maraming gamit tapos hindi naman pala kailangan. Unti-unti lang talaga. Mas mahalaga sa akin na maayos natin itong mapatakbo. Tama, ngayon may mga taong nagsisimula ng bumalik. Iba na kaysa nung unang araw na halos tayo lang ang nakaupo rito. Nakakatuwa nga eh. Kaya kailangan nating panindigan ng kalidad. Kapag nagustuhan nila ang pagkain, sila na mismo magdadala ng ibang customer pa rito. Nang sumunod na araw, may ilang customer nang bumabalik. May mga manggagawa sa palengke na nagsisimula ng kumain sa kanila tuwing tanghali. May ilan ding nagre-rekomenda sa kanilang kasamahan dahil malaki ang serving at hindi mahal ang pagkain. Samantala, Gilbert, dumaan na ako kanina sa palengke. Mukhang may ilang tao nang kumakain sa karinderya ni ate mo ah. ilang tao lang naman yun, May. Huwag mo isipin agad na malaki na ang negosyo niya dahil may ilang customer. Pero sabi ng tindera sa kabilang pwesto, may mga bumabalik daw araw-araw. Normal lang yun sa umpisa. Tignan natin kung magtatagal. Maraming negosyong masigla sa unang mga linggo, tapos nawawala rin kapag napagod na may-ari. Samantala, patuloy na pinagbuti ni Nelia ang kanilang serbisyo. Hindi niya hinayaang lumaki ang ulo niya dahil lamang may ilang bumabalik na customer. Kapag may nagrereklamo tungkol sa isang putahe, pinakikinggan niya. Kapag may pagkaing hindi nauubos, binabawasan niya ang dami kinabukasan. Verhel, kailangan natin magdagdag ng 2 mesa. Kanina may umalis dahil wala nang maupuan. Sigurado ka? Baka biglang humina ulit at masayang lang ang dagdag na gamit. Hindi pa natin kailangan bumili ng bago. Pwede muna tayong humiram ng 2 mesa sa kakilala natin at tignan kung kailangan talaga. Sige. Mas gusto ko yung sinusubukan muna natin bago gumastos. Unti-unti lang. Hindi ko gustong madaliin ang paglaki nito. Gusto kong siguraduhin munang kaya nating panindigan ng bawat customer na bumabalik. Sa pagtatapos ng linggong yon, mas mataas na ang kinita nila kaysa sa unang mga araw. Hindi pa sapat para tawaging malaking negosyo. Subalit malinaw na may mga taong nagsisimula ng pahalagahan ang lutong bahay ni Nelia. Verhel, ang dami ng tao ngayon. Hindi ko na namalayan kung kailan nagsimulang mapuno ang mga mesa natin. Kanina pa, pati yung 2 mesa sa labas ilang beses nang napalitan ng kumakain. Kailangan na natin maghanda ng mas marami bukas. Pero wag muna tayo magdagdag ng sobra. Baka isang araw lang ito at bumalik ulit sa dati ang dami ng customer. Hindi na yata basta isang araw. May mga tao nagtatanong kung anong oras tayo nagbubukas dahil gusto nilang maunang kumain eh. Kung ganon, kailangan kong ayusin ang dami ng bawat putahe para hindi tayo maubusan. Pero hindi rin masasayang ang pagkain. Makalipas ang ilang araw, lalong dumami ang bumabalik sa karinderya. Hindi na lamang mga manggagawa sa palengke ang kumakain. May mga taong nagmumula sa ibang bahagi ng bayan na nakakarinig tungkol sa lutong bahay ni Nelia. Isang hapon, may isang food content creator na napadpad sa kanilang pwesto matapos itong irekomenda ng customer. Hindi alam ni Nelia na kinukunan pala nito ng video ang kanilang pagkain. Pasensya na kung hindi ganang maganda ang pwesto namin. Maliit lang talaga ang sinimulan namin kaya hindi pa namin napapaganda ang lahat. Kung gusto nyong tikman ng pagkain, sabihin nyo lang kung anong gusto nyo. Baka kailangan lang namin kayong bigyan ng oras dahil maraming order ngayon. Sige, tikman nyo na. Kung may hindi kayo nagustuhan, sabihin nyo para alam namin kung anong dapat ayusin. Kinabukasan, nagulat ang mag-asawa nang dumami ng husto ang customer. May ilang nagtatanong kung sila nga ang karinderyang napapanood nila sa social media. Mula roon,
Halos araw-araw nang nadadagdagan ng mga bumibili. Napilitan si Nelia na magdagdag ng mga mesa at kumuha ng 2 taong tutulong sa paghahanda at paghahain ng pagkain. Nag-expand din siya ng pwesto dahil masyadong maliit ang pwesto nila. Kahit papano, kinaya na nila ang upa. Kailangan na natin magdagdag ng tauhan. Hindi na natin kayang tayong dalawa lang ang gumagawa ng lahat. May 2 naghahanap ng trabaho kanina. Mukhang kaya nilang tumulong sa paghahanda at pagliligpit. Kausapin natin sila bukas. Pero malinaw sa akin na kailangan nating maayos ang sistema bago tayo tumanggap ng mas maraming order. O sige, kailangan mo rin bawasan ang ginagawa mo. Ilang araw ka nang halos hindi nakakaupo kapag tanghali. Kapag maayos na ang takbo, makakapagpahinga rin ako. Sa ngayon, kailangan ko munang matutunan kung paano pamahalaan ang mas malaking negosyo. Samantala, nakarating na rin kina Gilbert at May ang balita tungkol sa mabilis na pagdami ng customer. Sa halip na matuwa, hindi nila agad pinaniwalaan na magtatagal ang negosyo ni Nelia. Lalo silang nagulat nang marinig nilang nagsisimula na itong kumita ng higit kaysa sa inaasahan nila. Gilbert, sabi ng kakilala ko, halos wala nang maupuan sa karinderya ni ate mo kapag tanghali. Maraming negosyong ganyan kapag bagong pinag-uusapan. Di ibig sabihin na magtatagal yun. Pero may mga taong nanggagaling pa sa ibang lugar para kumain. Hindi na yun mukhang simpleng suki lang. Tignan natin pagkatapos ng ilang buwan. Hindi porket sumisikat sa social media, sigurado magiging matagumpay habang buhay. Baka kailangan na rin nating bantayan kung gaano talaga kalaki ang kinikita niya. Baka masyado lang silang mabilis gumastos ngayon. Hindi ko alam kung ano ang plano ni ate. Pero sana, hindi niya isipin na dahil maraming tao ngayon, wala nang posibilidad na bumagsak ang negosyo niya. Samantala, patuloy na lumalawak ang kinikita ni Nelia at Vergel. Unti-unti nilang nabayaran ang ilang dating utang at nakapagtabi ng pera para sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Hindi pa nila nakakamit ang malaking kayamanang pinapangarap ng iba. Subalit malaki na ang ipinagbago ng kanilang buhay kumpara sa mga unang araw ng karinderya. Verhel, naisip ko kanina na dati pinagkakasya lang natin ang bawat kinikita natin para makaraos hanggang kinabukasan. Oo nga, ngayon may naitatabi na tayo at hindi na kailangan mangutang kapag may biglaang gastusin. Hindi ko nakakalimutan kung paano nagsimula ang lahat. Maliit lang ang pwesto natin at ilang tao lang ang unang bumili. Hindi rin natin kailangan kalimutan yon kahit dumami pa ang branch natin balang araw. Doon natin malalaman kung gaano kahalaga ang bawat perang pinaghirapan natin. Hindi ko alam kung hanggang saan aabot ang negosyo natin, pero gusto kong patuloy itong palaguin nang hindi nawawalang paraan ng pagtatrabaho natin. Kung ganun ang gusto mo, tutulungan kitang panatilihing maayos ang lahat. Pagsapit ng mga sumunod na buwan, mas naging abala ang negosyo ni Nelia. Naging sapat ang kita para maipagawa ang ilang bahagi ng kanilang bahay, makabili ng mas maayos na kagamitan, at makapag-ipon para sa mga anak. Sa kanilang lugar, hindi na lamang siya kilala bilang simpleng magsasaka. Nagsimula na siyang makilala bilang may-ari ng karinderyang pinupuntahan ng maraming tao. Ngunit habang patuloy na umaangat si Nelia, unti-unti ring nababago ang tingin ng ilang kamag-anak sa kanya. Nagsimulang marinig ni na Gilbert at May ang mga kwento na dati nilang hindi inaasahang maririnig tungkol sa kanilang ate. Pasasaan ba at babagsak din yan? Lumipas ang ilang taon at tuluyan ang nagbago ang buhay ng pamilya ni Nelia. Mula sa maliit na karinderyang ilang mesa lamang ang kasya, unti-unting lumawak ang negosyo hanggang magkaroon sila ng mga branch sa iba't ibang lugar. Hindi na lamang simpleng lutong bahay ang ipinagmamalaki ng kanilang negosyo. Naging kilala na rin ang pangalan ni Nelia dahil sa maayos niyang pakikitungo sa mga customer at empleyado. Verhel, kumusta ang bagong branch? May kailangan pa ba silang idagdag bago tayo magbukas sa susunod na linggo? Maayos naman ang lahat. May ilang kagamitan lang na iniintay natin. Pero kaya na nila magsimula kapag dumating yun.
Siguraduhin mong hindi natin minamadali ang pagbubukas ha. Mas mabuting maayos ang serbisyo kaysa marami agad ang branches pero hindi natin kayang bantayan. Alam ko. Kaya nga, pinili rin natin ang maayos ang mga taong mamamahala ron. Hindi na natin kayang tayo mismo ang nasa bawat branch. Malayo na talaga ang nararating natin. Minsan naiisip ko pa rin kung paano tayo nagsimula sa maliit na pwesto na halos walang bumibili. Hindi lang naman dahil sa negosyo kaya tayo nakarating dito eh. Buong pamilyang tumulong para mapatakbo natin yun nung nagsisimula pa lang. Ay, kaya ayokong makalimot sa mga taong naging bahagi ng pag-angat natin. Kapag may empleyadong nangangailangan, hanggat kaya natin, tutulungan natin sila. Sa paglipas ng panahon, naging mas maayos din ang bahay ni Nelia at Vergel. Naipagawa nila ang mga bahaging matagal nilang ipinagpaliban. Nadagdagan ang kanilang mga kagamitan at nakabili sila ng sasakyang magagamit sa pag-iikot sa mga branch. Nakapagtabi rin sila ng sapat para sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Kaya hindi na kailangan mangamba ni Nelia sa bawat gastusin sa paaralan. Ang gusto ko lang ngayon, siguraduhin makatapos sa mga bata. Ayokong maranasan nilang pag-aalala kung saan kukunin ang pambayad sa susunod na semester. Mas kampante na rin ako ngayon dahil may naitatabi tayo. Hindi na gaya noon na bawat gastusin kailangan natin pag-isipan ng ilang beses. Pero, huwag nating turuan ang mga bata na dahil may pera na tayo, pwede na nilang maliitin ng ibang tao. Hindi mangyayari yun. Kung ikaw ang titignan nilang halimbawa, kahit marami na tayong naabot ngayon, hindi ka naman nagbago ng pakikitungo sa iba. Hindi ko rin naman gustong magbago. Alam ko kung saan tayo nagsimula at ayokong kalimutan yon. Samantala, hindi lamang sa negosyo nagbago ang buhay ni Nelia. Marami ring taong nakinabang sa kanyang pag-unlad. May ilan siyang tinulungang makahanap ng trabaho sa kanilang mga branch. Habang ang iba, nabigyan niya ng pagkakataong matuto ng trabaho bago sila tuluyang magkaroon ng sariling pagkakakitaan. Hindi niya ipinagmamalaki ang mga yon dahil para sa kanya, bahagi lamang ng pagkakataong dumating sa kanyang buhay yun. Verhel, may tumawag kanina. May isang empleyado raw natin na gustong mag-aral ulit at kailangan niya ng konting tulong sa enrollment. Ganun ba? Kung kaya nating tulungan, di tulungan natin. Alam natin kung gaano kahalaga ang pagkakataong makapag-aral. Yun nga rin ang naisip ko. Hindi ko nakakalimutan kung gaano kahirap mawala ng pagkakataon dahil sa pera. At least ngayon, kaya na natin magbigay ng pagkakataong minsan, wala tayo. Siguro yun ang pinakamagandang bagay na nakuha natin sa negosyo. Hindi lang tayo nakabangon. May iba rin tayong natutulungang makaahon. Hindi na malaya ni Nelia na habang patuloy niyang ginagamit ang kanyang tagumpay upang makatulong sa iba, mas lalo ring lumalawak ang paghanga sa kanya ng kanilang mga kamag-anak. Sa nalalapit na malaking reunion ng kanilang angkan, hindi niya alam na ang dating ate na palaging minamaliit ni Gilbert ang magiging isa sa mga taong pinakaaabangan ng kanilang pamilya. Verhel, kumpleto na ba ang mga gamit natin? Ayokong may maiwan bago tayo pumunta sa reunion mamaya. Oo, kumpleto na. Gusto ko lang maging handa dahil matagal na rin nating hindi nakakasama ang ibang kamag-anak. Pati si Gilbert, ilang taong ko na rin hindi nakakausap. Iniisip ko nga na baka iniiwasan niya ako. Wala ka namang ginawa sa kanya eh. Hayaan mo na. Saka, baka matagal ka nang hindi nakikita ng ilan sa mga kamag-anak mo at marami silang gustong ikwento sa'yo. Sana naman simpleng reunion lang. Gusto kong makapagkwentuhan tayo ng maayos at hindi maging tungkol sa pera ang lahat. Pagsapit ng hapon, nagtungo si Nelia at Vergel sa malaking bahay na pinagdausan ng reunion ng kanilang angkan. Halos makumpleto ang mga kamag-anak na matagal nang hindi nagsasama-sama. Pagdating pa lamang nila, ilang tao na agad ang lumapit upang batiin si Nelia. Hindi niya inasahang marami sa kanilang may gustong ikwento tungkol sa naging pagbabago ng kanyang buhay. Ate Nelia, ikaw pala. Matagal na kitang gusto makita. Lagi namin naririnig na sobrang laki na ng negosyo nyo ngayon. Nako, wag mong palakihan na. Marami lang kaming branch ngayon dahil sinuwerte rin kami.
at maraming tumangkilik sa negosyo. Hindi lang swerte yun. May pinsan ako nagtatrabaho sa isa niyong branch at lagi niya sinasabi kung gaano kayo kaayos makitungo sa mga empleyado. Talaga? Masaya ako naririnig yan. Gusto ko kasing maramdaman ng mga nagtatrabaho sa amin na mahalaga rin sila sa negosyo. Kaya pala marami ang gusto magtrabaho sa inyo. May isa pa nga akong pamangkin na tinulungan mo makabalik sa pag-aaral eh. Huwag na natin pag-usapan yon. Kung may kakayahan tayong tumulong, ginagawa lang natin kung kaya. Habang nag-uusap sila, dumating sina Gilbert at May. Maayos ang kanilang pananamit at halatang naghanda rin sila para sa reunion. Inaasahan nilang magiging kapansin-pansin ang kanilang pagdating. Subalit bago pa man sila makalapit sa ibang kamag-anak, napansin nilang halos lahat nakapalibot kay Nelia. Gilbert, bakit parang lahat ng tao nasa paligid ni Ate Nelia? Pati yung mga pinsan natin parang mas interesado sa negosyo niya kaysa sa trabaho natin. Kaya mo na, di naman ito paaligsahan eh. Hindi mo ba napapansin? Dati tayo ang laging tinatanong tungkol sa trabaho at mga achievement. Ngayon, siya nang pinag-uusapan. Lumapit si Nelia nang mapansin niya ang dalawa. Gilbert, May, mabuti at nakarating kayo. Kumusta na kayo? Ang tagal na rin nating hindi nagkakasama ng ganito ah. Ito, mabuti. Nabalitaan ko na umangat daw ang negosyo nyo ah. Buti di nalugi. Naging busy lang dahil lumawak ang negosyo. Pero nakakahanap pa rin naman kami ng oras para sa pamilya. Ang dami na palang nagkukwento tungkol sa mga branch nyo. Hindi ko akalaing ganun kalaki ang mararating ng maliit nyong karinderya noon. Oo nga eh, hindi rin namin inakala. Nagkataon lang na maraming tumangkilik at nagsikap din kaming mapanatili ang kalidad. Gilbert, naalala mo ba kung hindi dahil kay Nelia noon, baka hindi ka rin nakapagtapos? Malaking bahagi ng lupa niyang isinakripisyo para sa pag-aaral mo. Matagal na yon. Di naman kailangan pambalikan ng ganung bagay ngayon. Hayaan mo na, hindi naman yun dahilan para ipaalala sa kanyang anumang ginawa ko. Pero dapat lang malaman ng mga bata kung gaano kalaki ang naging sakripisyo ng ate nila para sa'yo. Ate, alam ko naman ang ginawa mo. Di ko naman yun nakakalimutan. Hindi ko rin naman hinihinging alalahanin mo yun habang buhay. Ang mahalaga, nakapagtapos ka at naging maayos ang buhay mo. Napatitig si Gilbert kay Nelia habang patuloy na nakikipagkwentuhan ng ibang kamag-anak. Sa unang pagkakataon, hindi na siyang sentro ng paghanga ng kanilang pamilya. Ang dating ate na palagi niyang minamaliit ang siyang kusang nilalapitan at pinakikinggan ng mga tao. Mas lalong hindi ito nagustuhan ni May, na ilang beses nang napatingin sa paligid habang nakikita ang paghanga ng kanilang mga kamag-anak kay Nelia. Gilbert, napapansin mo ba kung paano sila makipag-usap sa ate mo? Para bang siya ng pinakamahalagang tao rito. May, reunion to. Kaya mo sila makipagkwentuhan. Di naman kailangan palakihin ang bagay na yun. Hindi mo ba nakikita na pati mga pinsan mo, kinikwento kung paano sila tinulungan ni ate? Para bang nakakalimutan nilang pareho tayo nagsikap at hindi lang ang ate mo may sinasabi sa buhay ngayon. Hindi naman natin kailangan ipilit ang sarili natin sa usapan nila eh. Kung may nagawa si ate para sa kanila, natural lang na nagpapasalamat sila. Natural? Dati kapag may reunion, tayong tinatanong tungkol sa trabaho at buhay natin. Ngayon, halos wala na nakikinig kapag nagsasalita tayo. Hindi naman nababawasan ang pagiging guro natin dahil ang mas malaki ang negosyo ni ate ngayon. Habang nagpapatuloy ang reunion, lalo pang dumami ang lumalapit kay Nelia. May ilang kamag-anak na nagkwento tungkol sa mga taong natulungan niya. Habang ang iba naman, humahanga sa pagiging simple nito kahit malaki na ang kinikita. Hindi nakisali si Nelia sa mga kwentuhan tungkol sa kanyang pera. Sa halip, mas interesado siyang malaman ang buhay ng mga kamag-anak na matagal niyang hindi nakita. Nelia, yung anak ko nagtatrabaho sa branch nyo. Malaking tulong talaga ang trabaho na ibinigay mo. Nakapag-ipon siya para makapag-aral ulit. Talaga? Masaya ako para sa kanya. Siya naman ang nagsikap, nagbigay lang kami ng pagkakataon. Kaya maraming humahanga sa iyo eh. Hindi ka nagbago kahit naging malaki ang negosyo nyo. Ayoko maging dahilan ng pera para magbago ang pakikitungo ko sa ibang tao. Alam ko naman kung saan ako nanggaling.
Naalala ko tuloy noon. Ikaw pa yung laging pinapakisuyuan sa pamilya dahil ikaw ang pinakamatulungin sa magkakapatid. Matagal na yon. Ang mahalaga, maayos na tayong lahat ngayon. Sa kabilang bahagi ng bahay, hindi na maitago ni May ang pagkainis habang pinagmamasdan ng sitwasyon. Lalo siyang nainis nang may ilang kamag-anak na lumapit sa kanilang mag-asawa ngunit ang unang tanong tungkol pa rin kay Nelia at sa negosyo nito. Gilbert, hindi na ito simpleng reunion. Para bang gusto nilang iparamdam sa atin na nalampasan na tayo ng ate mo. Hindi naman niya sinasabi yun. Siya nga ang umiiwas pag-usapan ng negosyo niya eh. Hoy, ano ba nangyayari sa'yo? Akala ko ba kontra ka kay ate? Saka mas nakakainis nga yun eh. Kahit hindi siya magsalita, kita naman ng lahat kung sino mas hinahangaan ngayon. Ay, kung yun ang iniisip mo, problema mo na yun. Hindi ko naman kailangan makipagkompetensya sa sarili kong ate. Ah, ganun na lang. Hindi ka na naiinggit sa kanya. Eh ikaw nga mas nagmamaliit sa kanya noon eh. O ano? Madali mong sabihin yan dahil ayaw mong aminin na dati mo siyang minamaliit. Hindi ko siya minamaliit noon. Nagbibigay lang ako ng payo. Talaga? Pero ngayon, napatunayan niyang kaya niyang umangat kahit hindi niya sinunod ang mga sinabi mo. Hindi na sumagot si Gilbert. Wala siyang maibigay na dahilan upang ipagtanggol ang mga dating sinabi niya kay Nelia. Habang nakikita niyang masayang nakikipag-usap ang kanyang ate sa mga kamag-anak, unti-unti niyang nararamdaman ang bigat ng pagbabagong hindi niya kailanman inaasahan. Di ko talaga matanggap na siya na ngayon ang pinag-uusapan ng buong pamilya. Samantalang dati, halos naaawa pa sila sa kalagayan niya. May, tama na. Hindi naman natin kailangan sukatin ang halaga natin base sa kung sino ang mas maraming pera eh. Hindi lang pera ang pinag-uusapan dito. Ang dating hinahamak mong ate, ngayon mas nire-respeto na nila kaysa sa atin. Eh, kung naging maayos ang buhay niya, dapat nga tayong matuwa. Kapatid ko siya kahit ano pa mangyari. Kapatid mo siya, pero hindi mo ba nakikita kung paano siya tinitingnan ng mga tao? Para bang siyang may pinakamatagumpay sa pamilya. Hayaan mo na sila. Hindi naman natin kontrolado kung sino nga hangaan nila eh. Pagkatapos ng reunion, umuwi sina Gilbert at May nang hindi na halos nag-uusap. Pagpasok nila sa kanilang bahay, agad na inilapag ni May ang dala niyang gamit at naupo sa sala. Hindi pa rin mawala sa isip niya ang mga nangyari. Mas lalong sumama ang loob niya nang makita ang mga bayarin na nakapatong sa mesa. May hulog tayo sa bahay sa susunod na linggo. May bayad pa sa sasakyan. At hindi pa kasamang ibang gastusin natin ngayong buwan. Alam ko, kaya nga kailangan natin mag-ingat sa pera at huwag dagdagan ng mga gastos. Pero tignan mo si Nelia. Nakabili na sila ng lupa. May ilang branch na. May maayos na bayad sa sasakyan. Pero parang wala silang problema sa pera. Iba ang laki ng negosyo niya. Hindi natin alam kung magkano talaga ang gastos niya sa pagpapatakbo ng mga yon. Kahit ano pang sabihin mo, malinaw na nalampasan na niya tayo. Dati ayoko marinig yon. Pero di naman to paligsahan, May. Hindi ko gustong makipagkumpetensya sa ate ko. Pero pinatunayan niya mismo na mali ang lahat ng sinabi mo sa kanya noon. Sinabi mong hindi sapat ang ginagawa niya. Tapos naghanap siya ng paraan. Sinabi mong hindi tatagal ang negosyo niya. Ngayon, ilang branch na ang meron siya. Hindi ko naman inakala na ganun kalaki ang magiging negosyo niya. Yun na nga ang problema eh. Hindi mo inakala. At ngayon, habang siyang hinahangaan ng pamilya niyo, tayong naiwan na nagbibilang ng mga bayarin. Napatingin si Gilbert sa asawa niya. Subalit hindi niya na ito sinagot. Samantala, hindi pa rin matanggap ni May ang nangyari. Para sa kanya, hindi dapat umabot sa puntong ang babaeng dati nilang minamaliit ang siyang higit na hinahangaan ng kanilang angkan. Hindi ko hahayaang habang buhay tayo nasa likod niya. May paraan para mawala ang lahat ng swerte na yan. Teka, anong ibig mong sabihin? Wala pa akong alam na eksaktong paraan. Pero may taong maaaring makatulong kung talagang gusto nating gumawa ng paraan. May, huwag kang gagawa ng bagay na pagsisisihan natin ha. Hindi ako makikipag-away kay Nelia. Gusto ko lang mawala ang lahat ng bagay na dahilan kung bakit lahat nakatingin sa kanya. Kinabukasan, habang abala si Nelia sa pagpaplano para sa panibagong branch ng kanilang negosyo,
Hindi niya alam na sa kabilang panig ng bayan, nagsisimula ng bumuo si May ng isang planong magbabago sa buhay nilang lahat. Gilbert, ilang araw na ako nag-iisip tungkol sa sinabi ko nung umuwi tayo galing sa reunion. Kung tungkol pa rin yun kay Ate Nelia, sana kalimutan mo na. Wala naman siyang ginagawang masama sa atin eh. Yun ang hindi ko maintindihan sa'yo. Dati lagi mo sinasabi na kailangan niyang gumawa ng paraan para umunlad. Pero ang totoo, ayaw mo umunlad siya. Ngayon masaya ka naman sa naabot niya. May, masaya ako para sa kanya. Pero hindi ibig sabihin na kailangan natin makipagsabayan. Hindi ko gusto makipagsabayan. Gusto kong bumalik ang tingin ng pamilya sa atin gaya ng dati. Bago siya nagsimulang umasenso. May, di natin kontrolado ang opinyon ng mga kamag-anak. Kung masinahangaan nila si Ate Nelia ngayon, baka dahil may mga taong natulungan talaga siya. Saka ako, si ate pa rin ang tumulong sa akin. Makalipas ang ilang araw, lalo lamang naging abala si Nelia sa kanyang negosyo. Habang inaayos niya ang mga pangangailangan ng branch, patuloy na nakikipag-ugnayan si May sa isang taong matagal nang sinasabi ng ilang residente na marunong gumawa ng mga bagay na hindi maipaliwanag. Hindi niya agad sinabi kay Gilbert kung sino ang hinahanap niya. Alam niyang tututol ito kapag nalaman nitong seryoso siya sa kanyang binabalak. Nahanap ko ng taong sinabi ko sa'yo. Nakatira siya sa kabilang bayan at bihira raw tumanggap ng pumupunta sa kanya. May, sinabi ko na sa'yo na huwag mong ituloy ang kung anong mang iniisip mo. Hindi natin kailangan ng gulo dahil lang sa negosyo ni ate. Hindi ko namang hinihinging sumama ka eh. Gusto ko lang makausap siya at malaman kung may magagawa para mawala ang swerte ni Nelia. Swerte? Hindi swerte lang ang pinaghirapan niya. Ilang taon siya nagtrabaho para mapalago ang negosyo niya. Kahit ano pa sabihin mo, hindi ko matanggap na siya ang pinakaginagalang sa pamilya niyo. Kung yun ang problema mo, ikaw may kailangan baguhin sa sarili mo, hindi si ate. Madali mong sabihin yan dahil ayaw mong harapin kung gaano kalayo ang narating niya kumpara sa atin. Hindi na nakipagtalo si Gilbert. Alam niyang hindi na mapipigilan ng asawa sa sandaling yon. Samantala, maagang bumiyahe si May kinabukasan patungo sa kabilang bayan. Nagdala siya ng malaking halaga at isang personal na gamit na pag-aari ni Nelia na matagal nang nasa kanya. Hindi niya sinabi kay Gilbert kung ano ang eksaktong gagawin niya ron. Makalipas ang ilang araw, patuloy na naging abala si Nelia sa pagpapalawak ng kanilang negosyo. Hindi niya alam na sa panahong yon, may isang taong palihim nang naghahangad na mawala ang lahat ng pinaghirapan niya. Isang gabi, habang nag-aayos sila ng mga dokumento para sa bagong branch, biglang napahawak si Nelia sa kanyang sentido. Verhel, sandali lang. Parang biglang sumakit ng matindi ang ulo ko. Ha? Kanina ka pa nakayuko sa mga papeles. Baka kailangan mo munang humiga at magpahinga bago mo ituloy yan. Hindi ganito kasakit ang ulo ko kapag napapagod ako. Parang may pumipisil sa buong ulo ko eh. O sige, itabi muna natin ang mga dokumento. Bukas na natin ituloy kapag maayos na ang pakiramdam mo. Oo, baka kailangan ko lang talaga magpahinga dahil ilang araw na ring sunod-sunod ang ginagawa ko. Nang gabing yon, maaga sanang natulog si Nelia ngunit ilang beses siyang nagising dahil sa matinding sakit ng ulo. Pagsapit ng madaling araw, nakaramdam naman siya ng kakaibang paninikip sa dibdib at panghihina. Hindi niya maipaliwanag kung bakit biglang nagbago ang kanyang pakiramdam, gayong wala naman siyang nararamdamang ganito nung mga nakaraang araw. Verhel, hindi na nawala yung sakit ng ulo ko simula kagabi. Parang lalo pang lumalakas kapag tumatayo ako. Nako, di na ito mukhang simpleng pagod lang Magpatingin ka na ngayon para malaman natin kung ano talaga nangyayari sa'yo. Ayokong pabayaan ng negosyo ng ganito karami ang inaasikaso natin. Pero parang hindi ko na rin kayang pilitin ang katawan ko. Yung katawan mo na ang pinag-uusapan natin, Elia. Kapag pinabayaan mong lumalayan, mas malaking problema ang haharapin natin. Sige, ipagpaliban muna natin ang mga kailangan kong gawin ngayon at magpapatingin ako. Baka kailangan ko lang ng gamot at pahinga. Kinabukasan,
Dinala ni Vergel si Nelia sa doktor matapos itong muling makaranas ng matinding pananakit ng ulo at panghihina. Sinuri siya at isinailalim sa ilang pagsusuri, ngunit walang nakitang malinaw na dahilan kung bakit ganun kalakas at kadalas ang kanyang nararamdaman. Pinayuhan siyang magpahinga at bumalik kung hindi mawawala ang mga sintomas. Sinabi ng doktor na wala naman daw nakikitang seryosong problema sa mga unang resulta. Pero bakit parang hindi naman gumagaan ang pakiramdam ko? Hindi rin niya maipaliwanag kung bakit ganun ang sakit. Sundin muna natin ang ipinayo niya at huwag mong pilitin magtrabaho. Kahit nakahiga ako parang hindi nagpapahinga ang katawan ko. Kagabi nga bigla akong nagising na parang may humihila sa dibdib ko. Nelia, kung maulit yun, hindi na tayo maghihintay. Babalik agad tayo sa ospital kahit anong oras pa. Sige, ayoko ring baliwalain ito. Lalo na't hindi ko naman dati nararanasan ng ganito. Lumipas ang ilang araw ngunit hindi bumuti ang kalagayan ni Nelia. Sa halip, nadagdagan pa ang mga kakaibang nararamdaman niya. Minsan, bigla siyang nanlalamig kahit hindi naman malamig ang paligid. May mga pagkakataong tila nawawalan siya ng lakas habang naglalakad. At ilang gabi ring hindi siya makatulog dahil sa matinding sakit ng ulo. Dahil dito, napilitan siyang pansamantalang bawasan ang oras niya sa negosyo. Vergel, kanina habang nasa kusina ako, bigla akong nahilo at muntik ng matumba. Di na pwedeng ipagwalang bahala to. Hindi normal na ilang araw ka ng ganito pero wala pa rin malinaw na dahilan. May sinabi sa akin ng isa sa mga tauhan natin. May matandang albularyo raw sa kabilang barangay na kilala ng ilang tao rito. Albularyo? Hindi ako naniniwala sa ganyang bagay. Pero kung wala pang maipaliwanag ang mga pagsusuri, wala ring masama kung makikinig tayo sa sasabihin niya. Oo nga, hindi ko rin alam kung makakatulong yon. Pero gusto kong malaman kung ano talaga ang nangyayari sa akin. Nang gabing yon, pumunta ang mag-asawa sa isang matandang albularyo na matagal nang kilala sa kanilang lugar. Matapos pagmasdan si Nelia at magsagawa ng pagsusuri ayon sa nakasanayan nito, biglang nagbagong ekspresyon ng matanda. Hindi agad nito sinabi ang kanyang hinala, ngunit hiniling nitong huwag munang umalis ang mag-asawa. May bagay na nakakapit sa iyo na hindi pangkaraniwang karamdaman. Hindi ko man masasabi agad kung sino ang gumawa. Malinaw na may masamang ipinadala sa iyo. Ha? Ano pong ibig niyong sabihin? May sakit ba ako o may ibang bagay na hindi namin nakikita? May kulam na ipinagawa laban sa iyo. At ang taong gumawa nito, hindi malayo sa buhay mo. Kung ganun, kaya pala walang mahanap na malinaw na dahilan ng mga doktor. Anong kailangan namin gawin para matigil ito? Kailangan natin putulin ang epekto nito bago tuluyang maapektuhan ang katawan niya. Subalit kailangan ninyong maging handa dahil maaaring hindi agad mawala ang mga sintomas. Gawin niyo po ang kailangan. Ayokong lumala pa ito at maapektuhan ang pamilya namin. Nagsimula ang albularyo sa paraan nitong pagputol sa epekto ng kulam habang nakamasid si Vergel. Hindi pa nito tinukoy kung sino ang pinaghihinalaan. Ngunit isang bagay ang malinaw kay Nelia. Ang taong gumawa nito, isang taong pinagkakatiwalaan niya. Samantala, kung lubog sa utang sina May at Gilbert noon, nadagdagan pa yun ng ipinagawa ni May ang kulam. Bukod doon, nagkasakit din ang kanilang anak ng malubha. Bakit lalo pang lumalala ang mga nangyayari sa bahay namin kahit ilang araw nang lumipas? Dahil hindi na nananatili sa taong pinadhalan mo ang lahat ng ipinagawa mo. May bahagi ng bumabalik sa iyo. Hindi ko naman gusto mangyari to. Gusto ko lang mawala ang swerte ni Nelia dahil hindi ko matanggap ang nangyari sa reunion. Binalaan na kita bago mo ipinagawa yun. Kapag nakaligtas ang taong pinadalan mo, maaaring bumalik sa nagpagawa ang kapahamakan. Paano ko ito mapipigilan? Hindi ko kaya makita ang anak namin na patuloy na nagkakasakit dahil sa ginawa ko.
Wala akong maibibigay na madaling paraan. Kailangan mong harapin ang taong pinagbuntunan mo ng inggit at sabihin na ang katotohanan. Makalipas ang ilang araw, tuluyan ang natakot si May sa sunod-sunod na problemang dumating sa kanilang pamilya. Nagkasakit ang kanilang anak, dumami ang gastusin at halos hindi na sila makatulog dahil sa mga pangyayaring hindi nila maipaliwanag. Dahil dito, napilitan siyang sabihin kay Gilbert ang lahat. Hindi nito alam na talagang itinuloy na ng kanyang asawa ang planong una nitong nabanggit. Anong ibig mo sabihin na ikaw ang nagpagawa ng kulam kay Ate Nelia? Di ba sinabi ko na sa'yo na wag mong ituloy ang kahit anong binabalak mo? Alam kong mali ako, Gilbert. Pero hindi ko na nakontrol ang galit ko matapos ang reunion. Hindi ko matanggap na siya na ang hinahangaan ng lahat. Kaya muntik mong patayin ang sarili mong hipag? Dahil lamang hindi mo matanggap na mas naging matagumpay si ate kaysa sa atin? Hindi ko gustong umabot sa ganito. Akala ko mawawala lang ang swerte niya at babalik sa dati ang lahat. Hindi mo man sinadya ang lahat na nangyari. Ikaw pa rin ang gumawa ng desisyong yun. Kailangan mong sabihin kay ate ang katotohanan bago tuluyang masira ang lahat sa atin. Hindi na nakahanap ng dahilan si May para ipagtanggol pa ang sarili. Kinabukasan, pumunta silang mag-asawa sa bahay ni Nelia at Vergel. Nakita nila si Nelia na mahina pa rin ngunit nagsisimula ng bumuti ang kalagayan matapos ang ginawa ng albularyo. Nang makita siya ni May, tuluyan itong napaiyak. Ate Nelia, patawarin mo ako. Ako ang nagpagawa ng kulam sa'yo dahil hindi ko matanggap na nalampasan mo kami. Ano? Ikaw? May, bakit mo nagawa yon? Ano bang ginawa ko sa'yo para umabot ka sa ganito? Wala kang ginawang masama, ate. Yun ang mas nakakahiya. Naiingit ako dahil dati. Minamaliit kita pero ikaw pang naging mas matagumpay at mas minahal ng pamilya. Ate, hindi ko alam na itinuloy pala ni May ang balak niya. Alam kong marami ako nasabing masasakit sa'yo noon. Pero hindi ko kailanman ginustong mangyari sa'yo ang ganito. Muntik na mawala sa amin si Nelia dahil sa ginawa niyo. Hindi sapat ang simpleng patawad para burahin ang takot na pinagdaanan namin. Nang marinig yon, mas lalong napayuko si May. Hindi niya sinubukang ipagtanggol ang sarili dahil alam niyang walang dahilan na maaaring magmukhang tama ang kanyang ginawa. Si Gilbert naman, hindi makatingin ng diretso kay Nelia. Malinaw niyang nakita kung gaano kalayo ang narating ng kanyang pangahamak mula sa simpleng masasakit na salita hanggang sa isang bagay na muntik nang magbuwis ng buhay. Hindi ko alam kung kaya kong kalimutan agad ang ginawa mo, May. Sobrang sakit malaman na ganun pala kalalim ang inggit mo sa akin. Naiintindihan ko, ate. Hindi ko hinihinging kalimutan mo agad. Gusto ko lang mabigyan ako ng pagkakataong itama ang pagkakamali ko. Gilbert, ikaw naman ang kapatid ko. Hindi ko hinihinging suklian mo ang mga ginawa ko noon. Pero sana, hindi mo na muling iparamdam sa akin na mababa ako dahil magkaiba ang naging buhay natin. Patawad, ate. Ngayon ko naiintindihan na mali ang lahat ng sinabi ko. Tinulungan mo ako magkaroon ng kinabukasan. Pero ikaw pang taong paulit-ulit kong minaliit. Hindi ko pinagsisisihan ang pagtulong ko sa'yo. Ang ayokong mangyari, maulit pa ito sa pamilya natin. Kung totoo kayong nagsisisi, magsimula kayo sa pagbabago ng paraan nyo ng pagtingin sa ibang tao. Opo, gagawin ko, ate. Hindi ko naayaang ang inggit ang magdikta sa mga desisyon ko. Kung talagang gusto nyo magsimula ulit, gawin nyo yun ng walang inaasahang kapalit kay Nelia. Ang pagpapatawad niya, hindi dahilan para kalimutan nyo ang ginawa nyo. Pinapatawad ko kayo. Pero sana tandaan nyo kung bakit tayo umabot dito. Hindi perang sumira sa pamilya natin. Inggit at pagmamataas ang nagdala sa atin sa ganitong sitwasyon. Makalipas ang ilang linggo, tuluyan ng bumuti ang kalagayan ni Nelia. Bumalik siya sa kanyang negosyo ngunit hindi niya napinilit ang sarili niyang gawin ang lahat. Mas naging maingat siya sa kanyang katawan at naglaan ng oras para sa pamilya. Samantala, unti-unting inayos ni na Gilbert at May ang kanilang buhay.
Hindi naging madali ang lahat. Subalit nagsimula silang mamuhay ng mas simple at tumigil sa pakikipagkumpara sa iba. Verhel, dati gusto ko lang magkaroon ng sapat para sa mga anak natin. Hindi ko akalaing darating ang araw na ganito kalaki ang magiging negosyo natin. Oo nga, at hindi rin natin inakala na ang tagumpay natin ang magiging dahilan para matuklasan natin kung sino talaga ang tunay na masaya para sa atin. Kaya ayokong gamitin ang nangyari para magiganti. Mas gugustuhin kong ipagpatuloy ang pagtulong sa mga taong nangangailangan. Yun naman talaga ang Nelyang kilala ko. Hindi ka umangat para ipamukha sa iba na mas mataas ka na ngayon. Oo, dahil ang tunay na tagumpay, hindi lang kung gaano karami ang meron ka. Mas mahalaga kung paano mo ginagamit ang mga natanggap mong biyaya. Muling nagpatuloy ang buhay ni Nelia. Patuloy na lumago ang kanyang negosyo. Napag-aral niya ang kanyang mga anak at nakatulong siya sa maraming taong nangangailangan ng trabaho at pagkakataon. Samantala, natutunan ni na Gilbert at May na hindi nasusukat ang halaga ng isang tao sa propesyon, pera o estado sa buhay. Ang dating hinamak na ate na minamaliit dahil magsasaka lamang, naging isang babaeng pinatunayan na hindi kailangang manghamak ng iba upang umangat. Sa huli, ang sipag, kabutihan, at pagpapakumbaba ang nagdala kay Nelia sa tagumpay. Habang ang inggit at pagmamataas ang muntik namang sumira sa mga taong ayaw siyang makitang umaangat. Wakas! Isang magandang kwento na naman ang natapos natin mga ka-DC. Sana po may napulot kayong aral dito ha. Huwag niyo pong kalimutang mag-like, comment, share at subscribe para masuportahan yung channel natin. At bilang ganti, para mas exciting, i-comment nyo kung sino yung karakter ko na paborito nyo sa mga binosesan ko. Eto po sila sa mga anime. Sa mga K-drama at Tagalized films naman, i-search nyo na lang po ang pangalan ko para makapili kayo sa kanila. Lilinawin ko lang mga ka-DC, yung sample na pinaririnig ko sa inyo sa bawat karakter, yun mismo ang boses na ginamit ko nung pinalabas sila sa Tagalized version sa TV. Huwag nyo rin pong kalimutang i-comment kung anong masasabi nyo sa kwento natin ngayon ha. Pag napili ko ang comment mo, isa-shoutout kita sa next story natin. Oh, shoutout na ulit tayo. Shoutout kina Safari Custom Collectibles na first commenter natin, Pia Pedrero, Maria Oros, Gia Gigi, Meldy ng Malaysia, Shaira Jane Kamua, pati kina Gian at Cheska Lozano, at Sian at Jiro ng Baliwag, Bulacan, Infante Veronicas, Chay Fernandez ng Bohol, Maylin ng Angat, Bulacan, Winde Edrigano at sa Edrigano family ng Panabolon, Nueva Valencia, Guimaras, Rose Manog ng Baguio City, Lovie Jansons Vlog, Alejandra ng Davao City, Demi Crismancila de Cabrera, Mary G. Mondeja, kay Butsu, Phoebe Ranyada, Takeda ng Japan, Jessica Marie Ramos, ingat po kayo, sana po humupa na po yung baha sa lugar nyo. Judith Bautista ng Bicol, Rosalie Tolentino, Gracie ng Orange County, California, Crystals Philippines, salamat po ma'am, Gloray Ramos, Blanca Oliveros, Regina Ramos at sa Ramos family, Mary Grace Batican ng Caloocan City, Rebecca De Castro, Bella Abellano, salamat po ma'am, Christina Pero ng Japan, Lynn Hasegawa, Lilibeth ng Osaka, Japan at sa apo niyo pong si Akemi, pati po sa mga anak niyong sina Mark, Michelle, Yuki, Aki at manugang niyong si Mark Anthony Sirera, Ruby Rayleigh, May Mai, Valer Main Alinea ng Qatar, Blue Bell, Salvicalda Abadiano, Cheryl Domingo, Guko, Larcy Siriba ng Imus Cavite, Evelyn Malalay ng Cebu City, Marlene Guevara, Kopi Chow, Chona Bainosa, Josephine Beroya, Joyce ng Kuwait, Senon Kayabyab ng Zambales, Yera Kim, Erna Soto, Lenny Arceo ng Taguig City, Cassandra Cory, Isabel Masa, Jocelyn Closets, Angeline ng California, Jocelyn Miranda ng Abu Dhabi, UAE, Lena Lopez Echano, Juliet B. ng India, Julius Deloro,
acute survivor ng Japan, John Market Labordo ng Bicol, Clark Neil Moreno ng Nueva Ecija, Nancy ng Taguig City, Sydney Crosswind, Alma Gutierrez, Dulce May, Maymay ng Hong Kong na taga Cebu, Dave Dasierdo, Cataleja Soto, Jenierus Cepeda, Digits ng Malolos Bulacan, at Desiderio Escalona ng Alcala, Pangasinan. Shoutout kina Mama Lauren Bols ng California, USA, kina Kuya Liam at Bebe Lay ng Quezon City, kina Bombom Bebe Jam at Jillian ng Sampaloc, Manila, kay Mamu Lovina at Papa Bong ng Manila, kay Tanod Potpot Mylas, pagaling ka Tupoks, kay Tita Susan Dukha ng California, kay Keisa Chua ng Torrance, California, at kay Josh and Lauren Rubio ng Buena Park, California. Pasensya na po sa mga hindi ko po na shoutout. Abangan niyo po sa mga susunod na upload natin. Kumusta po sa lahat ng mga kababayan natin na nasa ibang bansa at sa inyo pong masugid kong tagapakinig saan mang sulok ng Pilipinas. Mag-iingat po kayo palagi ha. No, paano? Samahan niyo ulit ang inyong lingkod na si Kuya Louie sa susunod na kwento natin ha. Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ng poong may kapal. Bye!